Ibang klase itong balita ngayon mga kaibigan, ha? Talaga namang nakakagulat. Ito, 4,600 Chinese na enroll sa Cagayan ay mapapawaw ka. Ito na, ha? 4,600 Chinese enroll umano sa Cagayan. Pagdami nila, pinaiimbestigahan ngayon lang. Okay? Iniimbestigahan ng Sandatahang Lakas ang umunoy dumaraming foreign students sa bansa. Sa Cagayan, ikinabahala ng 2 kongresista ang dami ng estudyanteng Chinese na may ipagdami, sobrang dami, OMG. higit 4,000 umano sa isang universidad pala. Ang tugon ng Kapitolyo at SHED sa pagtutok ni Oscar Oida. Yan na mga kaibigan na GMA News. Breaking. Nais pa imbestigahan sa Kamara ng 2 kongresista mula sa Cagayan Valley ang anilay pagdami ng mga Chinese students na nag-enroll sa Tuguegarao City sa Cagayan. Nako, ay delikado ito, mga ganito. Mahirap na dito. Mga kaibigan, ha? Sobrang dami. Sa kanilang magkahiwalay na resolusyon, naghayag ng pagkabahala sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Inodi sa posibleng panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Naku, ay sigurado. Okay? Kasi nga itong may tension tayo mga kaibigan, ha? May tension tayo sa West Philippine Sea. Yung China, sakop ng sakop. Okay? Nananakop. Ngayon, itong mga Chinese pala ay pumapasok na sa Pilipinas nang walang kaalam-alam ang iba. Okay? Nako, ay delikado ito sa seguridad ng Pilipinas mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Itong mga Chinese nito, pag tumagal na dito sa Pilipinas yan, hindi na alis yan. Kunwari, student lang ang ano yan. Pag nakagraduate ng student yan, sabihin ng ano yan, yan naman ay graduate sa Pilipinas, pwede na magtrabaho sa Pilipinas, hanggang sa mapag-aralan nila kung anong kalakaran dito sa Pilipinas. Pero yung iba dyan, nagsusurvey ng mga kaibigan, sinasurvey na yung mga military forces ng Pilipinas, kung kaano kalakas, kung ano ang ginagawa. Okay? May mga plano-plano yung mga yan. Naku, ay delikado ito. Siyempre, estudyante ang legal. May lagayan. Okay? Lagay. Para pumasok yung mga estudyante sa Pilipinas. Nako. Banta sa seguridad. Ayan ang mga kaibigan, ang intel ng AFP. Banta ito sa seguridad. Dami-daming lahi. Bakit puro Chinese ang pumasok? Continue lang, ha? Sa isang panayam sa DZWB, sinabi ni Lara na nakatanggap daw siya ng mga report mula sa kanyang constituents tungkol sa 4,600 Chinese. Super dami talaga, 4,600. Kawawa naman mga Pilipino na dyan. Baka mamaya puro Chinese ng school na yan. Walang Pilipino na yan. Purong-puro na. Na nag-aaral sa isang universidad. It's not a question po na against po tayo, mga foreign students. Ang iniisip lang natin, bakit all of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito, at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon. Tama nga naman. Marami nagtatanong din dito mga kaibigan, bakit yung ibang lahi, hindi nyo napag-isipan na masama, bakit Chinese lang? Kasi nga ang Chinese may tension sa Pilipinas, gusto nila kunin ng Pilipinas, may ano sila, talagang gustong-gusto nila, may balak, okay, may balak sila. Bakit yung mga ibang lahi, iba naman yun, or Korea, Japan, Australia, wala silang balak, kaya okay lang na mag-aral sila sa Pilipinas. Itong mga Chinese nga, katulad dito, 4,600, may balak ito, sigurado. Kaya yung ibang lahi na pupasok sa Pilipinas, huwag naman, sobrang dami naman. Grabe naman ito. Talagang ito, nakakapagduda ito. Sa bansang China. Nasa Cagayan ang 2 sa bagong EDCA sites bilang bahagi ng kasunduan sa Amerika. At isa rin ito sa mga lalawigang malapit sa Taiwan. Nako, ay Diyos mio, Marimar. Malapit pala ito sa may mga EDCA site. Nako, di ba military yun? Military ng Amerika, yung EDCA na site. Ibig sabihin, nandyan yung base ng Amerika or gagawa pa ng base. Nandyan din ng 4,600 na Chinese school, na estudyante. Ay, may balak talaga mga kaibigan. Bakit nakapasok yan sa Pilipinas? May lagay, pag ganun. Halimbawa, dumaan nga sa screening at tama, legal ang kanilang process. Ay kung ganyan legal,
Ay baka mamaya padami ng padami yan. Ano ba, illegal na legal ang lagay. Bumigay na ng bumigay kasi nga legal naman ito. Ito ay nag-aral sa China. Okay, nag-aral sa China. Legit na estudyante talaga ito. Madali lang naman gawin yun ng Chinese legal ito. May student to, wag gagawang paper pa. Papasukin mo yan. 4,600. Siyempre dami. Parang ilang batalyon na yan 4 na batalyon na. 1,000 isang batalyon Na may tensyon ngayon sa China. Sa idinao sa forum ng Higher Education Institution sa Cagayan, itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinabi ng mga kongresista at sinabing mahigit 400 lamang ang Chinese students doon. Dumali ka, hindi mo mapipuntahan puro ka lang sabi ni Mamba, mga kaibigan, mahigit 400 lamang ang nao sa forum ng Higher Education Institution sa Cagayan. Itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinabi ng mga kongresista at sinabing mahigit 400 lamang. Bakit nakita mo ba? Pumunta ka ba? Hindi ka naman pumunta dun Nakaupo ka lang di sa pwesto mo. Talaga ito si Mamba. Siguro binayaran ito. Chinese students doon. Ayon daw sa report na ibinigay ayon sa report. Ibig sabihin mga kaibigan, nakaupo lang siya. Binabasa lang niya yung papel na hindi talaga niya totally pinuntahan yung location. Kung talagang sige, Mamba. Ng Ched Region 2. Hindi rin daw niya nakikitang banta ito sa national security ng bansa. I do not see any threat, but that is not for me to say. Because Manuel Mamba. We have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Ito? Duda ako dito kay Mamba mga kaibigan kasi napanood ko rin yung mga ibang vlog, ibang news nito Kasi ito, kumontra ito sa EDCA ng US base, okay, sa Cagayan. Ayaw niya. Pero itong pagpasok ng mga estudyante ng Chinese, tuwa ito. Gustong-gusto niya. Sinasabi niya na hindi daw banta. Sabi mo lang yon, okay? Pero ang pulso nga dito ng sambayan ng Pilipino, mga kaibigan, ay medyo talagang alam na. Ang Chinese, utak yan. Magulang pa sa magulang yan. Tingnan mo naman yung sa mga Baho de Masinloc, sa Pag-asa, gusto nilang kunin. Kanila na. Gusto nila, pinapalis na Dati, nandun sa malayo. Mga ilang panahon, dito na. Mga ilang panahon, dito na. Ngayong panahon, nandito na. Nadadali na yung dulo, mga kaibigan. Nadadali na yung lupa ng Pilipinas. Inang-kina ng ina. Ngayon naman, pumasok na ito, 4,600. Bago ito, kinakampihan pa yung mga Chinese. Sabi niya, Ikwan. Since I became ARCOC and now PPOC head of our province. Sinabi ng kinatawan ng Commission on Higher Education sa lugar na dumaan daw sa maigpit na proseso at guidelines ang mga paaralan sa kanilang pagtanggap. Ayun lang. Dumaan sa mga matinding proseso ang mga paaralan. Okay, ang mga paaralan, mga kaibigan, ay paano yung mga estudyante? Dumaan ba sa matinding proseso? Ulitin nga natin para ito na security ng bansa. I do not see any threat, but that is not. I don't see any threat daw. Ba ito si Mamba nito? Country Cagayan. Alam niyo mga kaibigan, ay kukwento ko lang ito sa Ukraine. Okay? Sa Ukraine, yung gira sa Ukraine, pag kinampihan mo yung kalabang bansa na Russia, ang gagawin sa iyo ng sundalo ng Ukraine, bibigyan ka ng yung barya. Barya. Halimbawa ay may binanggit ka or nag-against ka sa government ng kinampihan mo yung Russia. Alright? Pero ikaw yung Ukrainian, bibigyan kanila ng hagisan kanila ng barya. Sasabihin sa iyo, ito, 13 barya. Okay? Kasi nga yung 13 barya, yung 13 Judas. Ikaw yung 13 Judas. Dapat di ganyan. Okay? Alam nyo na yon. Parang ikaw yung tirador mo ang sarili mong bansa. Pero ito naman kaya naman. Medyo lang. Kinakampihan lang niya yung China. Okay? Hindi pa naman gira. Inakwento ko lang yun sa Ukraine. Ganun ang ginagawa nila. Ito, coins. Para sa iyo, parang sampal sa iyong dahil nga itong sa sarili mong bansa ay doon ka kumakampi sa kabila. Isa kang Judas Barbasistas. Okay? Yun ang nangyayari sa Ukraine. Okay? Pero dito kay Mamba, ay bahala na siya. Okay? Wala naman tayong sinasabi naman sama kung kampi siya, kung bahala siya. Parang lang. Pero ganoon na nga rin yun, kampi siya.
For me to say, because we have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Since I became ARPO and now PPOC head of our province. Sinabi ng kinatawan ng Commission on Higher Education sa lugar na dumaan daw sa maigpit na proseso at guidelines ang mga paaralan sa kanilang pagtanggap sa foreign students. This Joint Memorandum Order Number 1, Series of 2017. This is entitled Consolidated Implementing Guidelines on the Entry and Stay of Foreign Students in the Philippines pursuant to the Executive Order number 285 Series of 2000. So it is embedded in these guidelines all the qualifications, eligibility of higher education institutions to become authorized to accept foreign students. Kinumpirma naman ng Bureau. Ganon. Alam niyo mga kaibigan, may isa pa kong kwento sa bansang Canada, okay? Dati nung araw yan, mga pupunta dyan puti, okay? Ngayon, pinapasok nila ang Indian na national para maging estudyante. Ngayon, may isang lugar doon sa Canada, okay? Pinapasok nila. Parte mga Toronto yata yan, okay? Pasok nila ang Indian student. Nang tumagal, dumami ang Indian doon. Puro estudyante ang pasok. O, naging citizen sila. Okay? Naging tumagal nila, naging businessman sila. Okay? Hindi na walis. Nung tumagal, nasa politics na sila. Nasa politics na. Ha? Ang bandang uli ngayon, yung isang Indian, napanood ko tumatakbo na ng Prime Minister. OMG. Ganon sila katindi. Ngayon, sa Indian yun. Indian yung pumasok sa Canada na sobrang dami ng million sila mga kaibigan. Dati 1,000 lang, 100. Ngayon, million na. Baka mangyari yan sa Pilipinas. Simula lang, student, umalis. Pag tumagal, kasi nga, legal na. Gagawin nila. Siyempre, may mga utak na rin yun. Kahit paano gagamitin na. Legal ito papilis hanggang, legal. Tingnan mo yung isang Chinese na gusto maging Pilipino. 30 years na nananirahan sa Pilipinas. Hanggang gusto na niya maging Pilipino, inimbestigahan sa Senado. Alam niyo mga kaibigan, ang isang nationality, halimbawa ikaw Pilipino, kahit ka ay pumunta ka ng Amerika, okay? At ginawa ka doon citizen, okay? Kahit ano ba bansa, natili kang Pilipino pa rin yung puso mo. Yung Chinese na sa Senado, 30 years na nag-apply ng citizen, papagtanggol daw niya ang Pilipinas. Kalukuhan yun. Ikaw ay Chinese, kahit 30 years ka manira sa Pilipinas, nanatili ka pa rin Chinese. Ganon mga kaibigan, lukso ng dugo. Pero bala siya. Politics sa Pilipinas. Bureau of Immigration na napansin nga nila ang pagdami ng mga foreign students sa bansa. Napansin nila? Ano ito? Bureau of Immigration, napansin nila na dumami ang foreign students sa Pilipinas. Ibig sabihin, napansin din nila? Ang klase talaga ito. Nakakatawa naman ito Nakita po natin na may bahagyang pagtaas talaga ng bilang ng mga estudyante, not just in Cagayan area, but all over the Philippines after the pandemic. Marami po sa kanilang itinuloy po ang kanilang pag-aaral dito sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, mga lehitimong estudyante daw ang mga ito. Okay, medyo may daw mga kaibigan, mga legit daw na estudyante. Bakit may daw? Dapat legit na estudyante ang mga ito na pumasok sa Pilipinas, hindi daw. Kasi nangyayari, puro daw tayo Base na rin sa kanilang mga endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. Base sa paaralan ng China, papunta doon sa CHED. Kung ang China ay naggawa ng ng mga fake documents sa China, kasi yung mga Chinese, puro fake ang alam niyan lahat yan, karamihan, makakabili ka ng mga damit na fake, cellphone na fake, nandiyan na lahat, pati document nila, karamihan dyan, puro fake. Mag-aaral ng mahabang panahon dyan sa Pilipinas, extend hanggang sa tumanda na estudyante pa rin ng estudyante para hindi lang umalis sa Pilipinas. Ganon, may nangyayari. Ganon yan. Sa ibang bansa, ganon yan. Aral hanggat na kasi papauwi siya Kaya ang kinuha niya, renew ng ng subject or ng course niya. Hanggang tumagal hanggang makaasawa na ng Pilipina, magkaanak, makabili ng bahay. Hanggang forever na sa Pilipinas. Bili ng lupa, inang kinalahat ng lupa.
Oh, naku, Diyos mio, seguridad. At saka isa pa mga kaibigan, baka ito ay mga intel-intel ng China. Ha? Alam mo yung mga move ng mga military forces ng Pilipinas, sinesend niya sa, sa Chinese. Ito ang ginagawa ng dito, bayan ng Cagayan. Ito ang ginagawa ng bansang Pilipinas. Ganito, ganyan. Nakaposisyon na sila. Ganito. Naku, delikado. Pero itong sobrang dami nga, OMG. We receive reports naman po from the school every time they renew their visas. Ang school po. Bakit nga, ang tanong nga dito ng sambayan, bakit nga sobrang dami naman? Meron naman mga ibang lahi. Pwede naman ng mga Russian, Ukrainian, okay? Ano ba yan? German, okay? Korean. Huwag naman sobrang dami, puro Chinese na. OMG. Ganon. Ang nagpapadala sa atin ng information whether this Di baga, papadala, baka may bigay. student is still continuing with dun sa kanyang pag-aaral or hindi na po or magwi-withdraw na po. Kapag magwi-withdraw na po ang estudyante, we downgrade the visa and we send the student back po pauwi sa kanila. Ay, paano kung ayaw nga umalis? Paano pag continuous lang, graduate na? Ano ba, nag-aaral siya ng teacher? Ano pa pala teacher? Nagka-graduate ng teacher, ay umalis. Gusto naman niya mag-doktor. Okay? Pagka-graduate ng doktor, gusto naman niya bumalik sa nurse. Okay? Ganon ang mga estudyante. Parang sa ibang bansa lang yan. Hanggat hindi, continuous lang yon. Pero nakalista lang yun. Hindi man talaga nag-aaral. Ang iba. Okay? Sa ibang bansa yon. Pero sa Pilipinas, baka mangyari yan. Ganyan. Nagsasagawa naman daw ng verifikasyon ang AFP kaugnay nito. Pero sa ngayon, may mga sapat naman umanong security ang mga EDCA sites na matatagpuan sa loob ng mga Philippine military bases. We take all of these things Ayan, mga AFP, mga kaibigan, nababahala. Sa tingin ko, nababahala ito. Parang nag-aano sila. seriously. So, we are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers? Talagang may pakayan, parang mga common sense lang yan, may pakayan. Okay, mga kaibigan, may puputulin ko dahil isang oras na yata itong inangal-ngal ko dito. Hanggang dito na mga kaibigan. Ano ba masabi nyo? Pabor ba kayo sa pagpasok ng 4,600 plus or padami pa? Hanggat hindi nababalita, ay talagang padagdag yan. Dahil nga sa tingin ko ay may lagay siguro ito. May bigay. Okay? Pag walang lagay, ay hindi ka makapasok. Alam na. Okay? Bahala na kayo. Subscribe channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.